umuulan daw po ng mga kaso sa ilang pong mga mambabatas. Yan ayon mismo kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kabilang daw po sa mga sasampahan si Senador Rodante Marcoleta na maharap daw po sa kasong plunder. Ito nga'y nag-uugat daw sa umano'y natanggap niyang 75 million pesos na campaign donation mula sa ilang individual noong pong 2025 midterm elections. Hindi ito idineklara ng senador sa kanya pong Statement of Contributions and Expenditures o SOSE at sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Posibleng ito raw po'y paglabag sa plunder law. Kakasuhan din daw po ng ombudsman ng kaparehong plunder case si Senador Chis Escudero na idinadawit po sa umano'y kickback sa flood control projects. Mahigit pong 8 kongresista meron pa raw pong higit na 8 kongresista ang isa sa ilalim din sa preliminary investigation. Karamihan daw ho naman sa mga ito ay mga naging kontraktor o mga kongresista na naging kontratista ng mga proyekto ng pamahalaan. Nabanggit din po ni Ginoong Ombudsman na ito raw pong kaso ni Joel Villanueva ay muli pong sasailalim sa preliminary investigation dahil hindi daw nila sinasaluduhan o tinatangkilik ang naging ulat dito ng DOJ sa kanyang kasong kinakaharap. Kaugnay pa rin po ng flood control scandal. Abangan po ang ating mga panayam tungkol sa isyong ito. Nagmarcha po ang mga ralista sa EDSA White Plains northbound kaninang madaling araw at hanggang ngayon nga po nandiyan pa rin sila mga kapatid. Dahil nga dyan mabagal po ang daloy ng trapiko sa northbound at southbound po ng EDSA. Hindi patukoy kung anong grupo ang nasa likod ng rally. Kasalukuyang nasa lugar ang mga pulis para panatilihin ang seguridad sa nasabing lugar. Inaayos na rin daw ng MMDA ang daloy ng trapiko. Inabisuhan ng mga motorista na dumaan po muna sa alternatibong ruta. At ipinapasa pa nga po ng MMDA sa mga pulis ang pagsasaayos po ng naturang mga daanan sa EDSA. So usapin daw po ng pagsiguro na wala pong mga taong siyang magiging sagabal sa malayang pagdaloy po ng mga sasakyan. Abangan. Pumayag po na ho ang kampo ni Vice President Sara Duterte na buksan na ang BIR box na umano'y naglalaman ng tax records ng biset ng kanyang mister. Pero meron daw hong 2 kondisyon. Una, gusto po ng defense team na buksan lamang ang selyadong box sa isang executive session o closed-door meeting. Pangalawang kondisyon, hindi raw ho dapat ipaalam sa publiko ang laman ng BIR box. Tutol naman dyan ang House Prosecution Team. Giit nila, kailangan daw po kasi mapatunayan ng prosecution ang kahalagahan ng tax records ni VP Sara. Kaugnay pa rin po ng issue sa hindi maipaliwanag na umano'y kayamanan. Nauna pong pinagtalunan sa pre-trial conference kung bubuksan ba o hindi ang BIR box at mamarkahan bilang ebidensya. Kinokontra ito ng defense team dahil nga po sa hindi raw dapat clerk of court ang siyang magdesisyon tungkol dito, kundi mismong ang impeachment court. Naghain na rin po ng tugon ang kampo ng bise sa manifestation ng prosecution para buksan ang BIR box. Samantala, nakitaan ng discernment o pangunawa sa kanyang nagawa ang 15 anyos na suspect sa Tacloban school shooting incident. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, lumalabas po sa inisyal na pagsusuri ng mga social worker na nauunawaan ng suspect ang kanyang ginawa at ang kahihinatnan nito. Batay po sa Juvenile Justice Law, kapag ang suspect ay edad 15 anyos hanggang 18 anyos at nakitaan siya ng discernment, maaari itong mapanagot sa batas. Gayunpaman, dilinaw ng kalihim na beberipikahin pa ito ng korte. Hinihintay pa rin ang opisyal na resulta ng psychological evaluation sa suspect at sa kasabwat nito na 14 anyos lamang. Samantala pa rin mga kapatid, sa oras po na 6:33 na, posibleng makulong o mapadeport daw si resigned Ateneo head coach Tab Baldwin. Sa kanya pong pagharap sa Department of Labor, inamin niyang wala siyang Alien Employment Permit o AEP nang kunin ng Ateneo de Manila University bilang head coach. Mula noong nagtrabaho sa Pilipinas si Baldwin noong pong 2013 bilang consultant ng Samahang Basketball ng Pilipinas, wala rin siyang AEP. Ito yung permit na ibinibigay po ng DOLE sa mga foreigners para nga po manatili sa Pilipinas at magtrabaho. Iginigit naman ng abogado po ni Baldwin na hindi niya kinakailangan kumuha ng alien permit, alien employment permit, dahil meron daw kasi siyang alien certificate of registration matapos mo maging permanent resident
matapos maging permanent resident visa holder noong pong 2026. Pero ayon pa rin po sa DOLE, dapat kumuha pa rin ng exemption certificate si Baldwin para po sa AAP na ginawang mandatory ng ahensya. Kung napatunayang may kakulangan o mali sa dokumento o requirements ang dating head coach, maaari siyang makulong ng hanggang 3 taon bago ipa-report. Samantala po naman sa lagay ng panahon, Magiging maulan palalo sa bansa dahil po sa isang low-pressure area o LPA. Ayon po sa Pag-asa, apektado na ng LPA ang buong Kabisayaan at Katimugang Luzon, kabilang po dyan ng Metro Manila. Mataas ang tsansang lalakas ito at tuluyang magiging isang ganap na bagyo. Dahil nga po sa LPA, malakas ang nagbabadyang ulan sa Eastern Visayas, Mindoro Provinces at ilang bahagi po ng Mimaropa at Bicol Region. Posibleng maramdaman ng malakas na ulan ngayong araw sa Central Luzon hanggang sa Calabarzon at maging sa Western Visayas. Mamayang tanghali naman posibleng bumuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.